Mga kaibigan, paano po makakalaya ang ating bayan sa mga kahirapan, kaguluhan at kalamidad? Mga dapat po nating tatandaan. Una, may Diyos po na nakakasakop sa bawat isa at sa ating bayan. Kilalanin at sumunod po tayo sa mga panuntunan ng Diyos. Ikalawa, meron po tayong individual na kalayaan. Ito po ay dapat igalang at dapat maging wasto ang bawat pagpapasya. Ang ikatlo, may iisang bansa po tayo na dapat ay magkaisa, magmahalan at magtulungan. Mga dapat po nating gagawin. Una, bilang makadiyos o Kristiyanong bansa, isapamuhay po natin ang mga panuntunan at prinsipyong makadiyos. Bagamat ang ibang bansa ay di Kristiyanong bansa, pero naisasapamuhay nila ang pamamaraang makadiyos, kaya nararanasan nila ang isang maunlad, mapayapa at masaganang bansa. Katulad ng paggalang sa kalikasan, pagmamalasakit sa kapwa at pagkilala sa pamunuan na umiiral. Ipakita po natin ang mabuti at tamang pamumuhay bilang mamamayan na may takot sa Diyos. Ikalawa, iwasan at huwag po natin ipagbibili ang ating kalayaan sa pagboto. Huwag na huwag tatanggap ng anumang halaga o material sa panahon ng botohan sa pag-asang makakakuha ng simpatya sa atin. Kapag tayo po ay tumatanggap, lalo na sa pagdating ng halalan, pinahihintulutan natin na maghari sa atin at makialam ang dyablo upang mapinsala tayo ang ating bayan. Kahit sabihin po natin na okay lang natanggapin ang ibinibigay, basta kung sino ang gusto mong iboto, ay iyon ang iyong iboto. Yan din po ang payo kahit ng mga leader ng simbahan. Dahil ibinibigay, di tanggapin na lang. Pero mali po at maling-mali dahil lalong nalulugmok ang ating bayan sa mga salot. Iyan po ay sistema ng sanlibutan na nasa pamamahala ni Satanas bilang isang pandaraya. Habang tumatanggap ka, ay nananatili ang lakas ng dyablo at habang lumalaki ang iyong tinatanggap, ay lumalaki din ang pinsala at sumpa sa ating bayan. Walang iba din na dapat sisihin na kailangang magsisi at magbago na kundi ang bawat mamamayan. Dahil nababayaran ang ating kalayaan, na dahilan upang bayaran o bilihin tayo ng mga nasa ibig mamuno sa atin, kaya magpapairal sila ng pera dahil pera-pera na lang ang lahat. Ang resulta, sinisigil tayo ng mga salot na dumarating at ito ay di mawawala. Una diyan, ang malalim at malalang korupsyon. Ang ikalawa, ang pakikipag-away at pagkakabahabahagi dahil sa kapangyarihan, at ang ikatlo, ang mga kalamidad at sakuna na nakaamba. Ang pagtanggap sa anumang halaga, material o posisyon bilang kapalit ng ating kalayaan sa pagpapasya ay pagbibigay po ng kontribusyon upang magkaroon ng pagkakataon ang paghahari ng dyablo, ang mapasailalim ang bayan sa sumpa at paglala ng salot sa ating bansa. Simulan po natin mula sa bawat mamamayan ang tamang prinsipyo at paninindigan sa malayang pagpapasya upang lumaya po tayo sa kapangyarihan ng dyablo at magkaroon na tayo ng tunay na kapayapaan, kapanatagan at kasaganaan para sa ating bayan. Ikatlo, magpahalaga po tayo sa bawat isa bilang nasa iisang bayan. Ituring nating miyembro ng pamilya ang bawat isa dahil iisa po ang ating bansa. Magmahalan po tayo, magmalasakitan at magtulungan ayon sa ating kawikaan, sakit ng kalingkinan, dama ng buong katawan. Irespeto natin ang sinumang nasa pamunuan. Tumugon po tayo sa mga alituntunin ng bansa at kapaligiran
Isantabi po natin ang kinaanibang samahang politika, relihiyon at iba pang grupo ng samahan, alang-alang sa pagmamahal sa ating bansa. Maging isang responsableng may pananagutan na leader na may dignidad ang bawat isa nasa pamunuan at maging ulirang mamamayan na nakikiisa para sa kapakanan ng bawat isa at ng bansa. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa bawat sarili, mula sa bawat individual na mamamayan. Kaya't simulan po natin sa tamang prinsipyo at tamang desisyon na ating gagawin. Merong pag-asa, pagbabago at pananagana na magaganap sa ating bayan. Simulan mo, simulan ko, sama-samang simulan natin mga kaibigan. Pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen.